Guys, may pag-uusapan tayo guys, no? Ano ba ang tamang edad para mag-retire bilang security guard? Ano? Baka yung iba dyan, magtataka retired agad kakasimula pa lang namin mag-duty. Dapat yung malaman to guys para at least meron kayong gabay, guidance sa pag-duty ng gwardiya na hanggang kailan ba talaga ako mag-duty at ano bang dapat kong gawin para at least kahit papaano makapag-retired ako ng maaga. Alam kong walang manonood sa video na to kasi inisip ng iba, retired agad ang nasa isip kaka-duty ko lang. Pero mas maganda kung matapos mo tong video na to para at least may gabay ka. Di ba? Tara! Alright guys, welcome sa Red Devils TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin ngayon guys kung ano bang dapat na diskarte para makapag-retire tayo at anong dapat na edad, no? Para makapag-retire ng pag-duty sa security guard, no? So bago ang lahat guys, baka magulat kayo, may rocker sa harapan nyo, member ng banda, magulat kayo, kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Retired na po ako, hindi na po ako active sa aking duty. At naggagawa po tayo ng mga video para makaroon ng gabay, impormasyon ang ating mga security guard, lalo na yung mga kabataan. No? Kasi nung ako nag-duty, wala akong gabay kasi wala akong mentoring. So ngayon, ito yung ginagawa natin. Gumagawa po tayo ng video regarding sa pag-duty ng security guard. Pag dumala po kayo sa channel ko, ayan. Pindutin niyo po yung playlist dyan, ayan. Tapos, pag napindot niyo ng playlist, guys, yan yung lalabas. Pumunta kayo sa Security Guard Matters, yan. Marami kayong makukuha ang video dyan, guys. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, guys, no? Tapos, kung gusto niyo makuha ang impormasyon sa taong nagsasalita sa harapan niyo sa video, ay pwede niyo panoorin ang mga video natin iba dyan guys. Nagbibigay sa inyo ng tinatawag na hint or informasyon na kung sino yung nagsasalita sa harapan nyo, kung ito ba'y kapanipaniwala o hindi. Okay? So, dalawin nyo ang mga video natin guys at pakiusap ko lang kung may masalubong kayo mga tinatawag na patalastas or advertisement ay mapanood nyo ng buo, parang reward nyo lang nyo sa akin para makatikim naman ako ng kahit kape isang piraso. Sa ngayon kasi parang wala pa tayong natitikmang kahit ano sa YouTube natin. So anyway, malaking tulong sa akin kung inyo pong panoorin ang mga patalastas na masasalubong nyo sa mga video ko. Okay guys, pag-usapan na natin yung yung ano bang dapat na edad na para mag-retire tayo sa pagsi-security guard, no? So, basahin muna natin itong isang comment niya yan. May nag-comment kasi, Sir, ilang taon na po kayo? Ba't parang ang bata nyo pa para mag-retire? Ako ay nag-retire, hindi bata, hindi rin matanda. So, sa ngayon, ang edad ko ay old enough, no? Malapit na malayo pa maging senior. Okay? Malapit na pero malayo pa kasi malapit na malayo pa maging senior. Okay? So guys, ano bang edad dapat na mag-retire ng isang security guard, no guys, no? Ito yung katanungan kasi nung kabataan ko guys. Pag sinabing retired, yun natanim sa isip ko eh. Yun na natanim sa isip ko. Pag sinabing retired, kailangan ang edad mo 60, 65. So, matanda na. So, pag nag-retired ka ng ganong edad, guys, anong ginagawa mo? Tanong ko sa iyo, anong ginagawa mo? Hindi mo na ma-enjoy ang diskuhan, hindi mo na ma-enjoy ang lakwatsahan. Kasi bakit? Matanda na nga masakit na balakang, masakit na ang kuwan, hindi mo na ma-enjoy yung tinatawag nung high school life days. Alam niyo mga high school life days, guys? Yung uuwi ka na ng bahay para kumain, tapos lakwatsa ulit, walang inaalalang kuryente, tubig, ilaw, di ba? Yun yung, kumbaga, masarap naranasin pag nagtitawag na nagre-retired ka
At yun yung natatamasa ko ngayon. Hindi ako mayaman guys ha. Hindi ako sobra-sobra sa ng kuan. Ako ay basta nabubuhay lang ng tama at normal. Pero dahil sa nagawa kong mag-retire na medyo magaga ng konti, ay i-enjoy ko yung tinatawag na high school life. Ano ba yung high school life? Yung bang kakain ka na lang, uwi ka na lang. Sa ngayon kasi, siyempre, hindi natin nagagawa lahat kasi nga may asawa tayo. Yung selos ng asawa natin, ikukuhan din natin. Pero yung buhay natin na high school life, naalala niyo ba yun? Yung hindi nyo inaalala sa bahay nyo ang may sasaingin ba tayo? O may ulam ba tayo? Ang tanong mo palagi, anong ulam? Hindi minisip yung may pangbayad ba tayong kuryente, tubig, ilaw, ganun. Wala, hindi mo inisip yun. Yun yung maganda pag nag-retire ka. Yung mababalikan mo yung high school life mo. Anyway, ano bang edad dapat na mag-retire ang isang security guard? Anong dapat edad? Sa inyo? Tanungin ko kayo. Comment kayo dyan sa baba. Para sa akin guys, walang edad. Walang edad. Kung makapag-retire kayo na mas maaga, mas maganda. Diba? Mas maganda. Makapag-retire kayo, may time frame kayo. Oh, pagdating ng 10 years bilang security guard, magre-retire na ako. O diba? At ma-enjoy ko na ang buhay ko. Mas maganda. Ito lang ang isang tanong. Kaya mo bang gawin mag-retire ng maaga? Okay? Kaya mo bang gawin? Di ba ang hirap gawin? Bakit? Dahil sa kulangan natin ng ganito, pera. Kaya tayo nagtatrabaho dahil wala tayong pera, no? Kasi may expenses tayo eh. May mga tinatawag tayo na pangailangan sa buhay. So, kailangan natin magtrabaho. So, kung magre-retire ka na maaga, wala namang pipigil sa'yo. Ang tanong, masustain mo ba? Lalo na kung may anak ka, may asawa ka, di ba? Tapos, nangungupahan ka pa ng bahay. Tapos, nako, breadwinner ka pa, ikaw lang naghahanap buhay mag-isa. So, paano mo magawa yun? Hindi mo magawa ng basta-basta, di ba? Kaya yun ang sinasabi ko, yun ang challenge ko. Ito ngayon ang purpose ng video na to. No, para magawa mo, kasi dati wala naman kami mapanood na video para magbigay sa amin ng mentoring eh. So, masarap mag-retire ng maaga. Wala ka ng amo. Wala na mag-uutos sa'yo, wala na magsasabi, yung buhok mo ganito, yung forma mo ganon. Wala. Masarap mag-retire ng maaga. Isa lang nagpapigil sa atin. Yung gastusin natin na pag wala ka ng trabaho, wala ka ng gastos, wala ka ng panggastos. Yun ang solusyonan mo ng maaga. Paano ka makapag-retire at may panggastos ka kahit wala ka ng trabaho? Dito papasok ngayon guys, yung tinatawag na diskarte at disiplina. Okay. Una-una, pag binata ka ngayon, siguraduhin mo na ang mga asawa mo ay katuwang mo. Ano ibig sabihin katuwang? Katulong mo sa buhay, hindi magpabigat sa'yo. Malaking bagay ang asawa. Kung makapag-asawa ka ng pabigat sa'yo, good luck sa'yo. Hanggang sa pagtanda mo, mag-duty ka ng gwardya. Okay? Pangalawa, yung anak. Ako marami akong anak, 4. Gusto ko nga siyam eh. Siyam, 10. Gusto ko yan. Kaso lang pinigil ng misis ko. Kasi sabi ng misis ko, hindi na natin kakayanin. Kasi sobrang hirap magkaroon ng anak. So, kayo mga gwardiya dyan, huwag kayo tira ng tira. Yung iba pa dyan, dalawa-dalawa asawa. Hindi ka makapag-retire ng maaga niyan. Pinairal mo yung kalibugan mo sa buhay. Magplano kayo regarding sa anak. Kasi hindi tayo nag-aanak sa mundo para ipamana natin yung kahirapan natin. Ipamana natin yung ating tinatawag na ano yung buhay natin, ibibigay din natin sa anak natin. Wag. Dapat doon pa lang nakaplano na o sige, 2 lang tayo, 3, 1. Huwag kayo tira ng tira kasi ang laking responsibilidad pag may anak. So, ganun lang. Planuhin nyo ang sarili nyo sa anak. Okay? At
yung tinatawag na iwasan ang palaging nagkakasakit. Lalo na ikaw, security guard, ikaw ang breadwinner, abusado ka sa katawan mo. No? Abusado ka, lahat ng perang pagkikitaan mo, yan lang mapunta sa sakit. At huwag mo sabihin matibay ka ngayon, malaki katawan mo, laki katawan ko, hindi ako magkakasakit. Huwag kang mayabang kasi pag once na tumama sa'yo, kasi abusado ka, hindi ka marunong may video ko dyan, yung number 1 investment ng security guard. Okay? So, pang-apat na ba tayo? Disiplina, di ba sabi ko disiplina? Yung mga bisyo natin. Isa yan sa magpapipigil sa inyo para mag-retire ka na maaga. Sipin mga sigarilyo, 1 piraso. Magkano na ngayon Marlboro? 10. Sisindihan mo, susunugin mo yan. Yung 10 mo, susunugin mo. Tapos, wala ka namang pala sa katawan, kundi sakit panlang araw. Di ba? Balang araw sakit. 10, palagi na, 5 yusin natin sa isang araw, 50 yun. Susunugin mo siya. Plus, yung sakit ba sa katawan, no? O, di ba? Tapos, nasa harap ka ng anak mo. Yung anak mo makikita ka, mamanahin din niya yun, maninigil din yung anak mo. Ang pag-inom, wala akong kuwan dyan eh. Wala akong punta sa pag-inom. Basta social drinking lang. Hindi yung inom na pang bardabulan. Wala. Sugal, isa yan. So, hindi mo dapat kuwan kasi nga disiplina nga eh. Di ba? Yun. At, yung panglima na tayo. Panglima natin, marunong ka sa management ng pera. Ano ibig sabihin management? Marunong ka mag-ipon. Ano bang pinanggagamit mo para magkapera? Oras mo. Oras mo para kumita ka sa iyong pang-araw-araw. Pinagpalit mo yung oras mo, 8 oras, 12 oras. Di ba nakatali ka doon sa trabaho mo? Nag-duty ka ng 12 oras, nakatali ka. Gusto mo maglaro ng basketball. Pre, laro tayo, hindi ka makalaro. Pre, outing tayo, pre. Tinali mo yung sarili mo doon. Titiisin mo yun. Hanggang 10 taon na gano'n ang buhay natin. Pero nakaplano ka na. Nag-iipon ka na. Okay? Huwag mong gastusin ng basta-basta ang iyong pera, pinagkitaan kasi mahirap yan. Okay? Panglima tayo, pang-6. Doon, pag may paipon ka na, marunong ka na mag-invest. Hindi mo mapapasok ang investment pag wala kang perang gagamitin. Ano ba yung investment? Yung money works for you. Money works for you. Ano ba yung money works for you? Yung perang nagtatrabaho para sa'yo. For example, may paupahan ka. Isang buwan may paupahan kang 5,000. Wala kang ginawa nun. Pero may 5,000 dumating sa iyo. Wala kang ginawa. Ang tanong, paano ka magkaroon ng upahan kung wala ka namang in-invest na pera? Dahil inubos-ubos mo sa duty mo. Yun ang tinatawag na pang-6 na gawin mo. At yung pang-7, marunong kayo magnegosyo mag-asawa. Marunong ka. Kung hindi ako makapagnegosyo sir, dusi-dusi ba naman ako? Hindi yung asawa mo. Ginawa ko yan. Yung mga sinasabi ko sa inyo, ginawa ko yan. Nagkandalugi-lugi kasi yung asawa ko hindi marunong magnegosyo yan eh. At hindi pa marunong sa pera. Yung asawa ko, hindi marunong sa pera yan. Hindi marunong humawak sa pera. Wala akong magawa, asawa ko eh. Tinitrain ko siya. Ilang beses ako nalugi sa tindahan. Siya ang nag-manage. Sige, lugi lang. Sige, ganun talaga. Pinagtsatsagaan ko siya. Tapos hindi niya alam, nag-reinvest ako pala. Ganun yun, kasi bakit naghahanda ako na sana makapag-retire ng maaga. At yung mga anak natin, huwag natin pabayaang basta na lang Paaralin talaga natin kasi bakit? Para pagdating ng araw, hindi sila aasa sa'yo. Kunwari, lumaki na sila, tumanda na sila, may sarili silang buhay. Hindi na sila aasa sa'yo, papahingin naman ng panggatas ang anak ko. Wala ang hirap namin. Hindi mo matitiis ang anak mo. At sabihin mo na, bahala kayo sa buhay niyo yan. Hindi mo matitiis yan. Pag sinabi mo lang, matitiis mo ba yung apo mo? Kunwari, kung mag-asawa yung anak mo na nagugutom doon sa tabi, hindi. Bilang lolo, hindi mo matitiis. So, dagdag yun sa pasanin mo. So, lalo ka mag-duty na hanggang pagtanda mo. Di ba? So, siguraduhin mo ang anak mo may lagay mo sa tamang daan.
Oh, pag may sarili na silang buhay, kahit na hindi sila magbigay sa'yo, hindi sila magbibigay sa'yo, pa, tama lang sa amin. Sige, magkano lang naman ang kain nyo, mag-asawa? Pag may nasa edad na, kukunti lang naman eh. Eh, yung kurente, yun lang ang kuhan mo kasi di aircon na matulog eh. Di ba? Dati di ventilador, ngayon aircon na lang. Di ba? Ang hirap yung matulog pag walang aircon. So, may refrigerator ka, may kuhan ka. So, yung kurente talaga ang medyo kuhan eh. Nag-invest ka eh. May passive ka, may negosyo ka. Oh, kaya na yun kasi dalawa na naman kayo mag-asawa. Okay? Yun, ang mga discarding dapat natin gawin. Marunong tayong kumuhan, yung tinatawag na magplano sa hinaharap. Kung magawa mo yan after 10 years, kung nag-duty ka ng 22 years old ka ngayon, 23, after 10 years, 33 years old ka. Nagawa mo siya, pwede na mag-retired. Oh, diba? 33 years old, malakas ka pa. Oh, hindi yung magre-retired ka ng 60, 65. Tapos, punong-puno ka pa ng utang. Ang daming pang utang. Wala kang naipundar. Marami akong kasama. Matanda na. Natanggal kami bigla. Nagulat ako. Nag-uwian sa probinsya. Bakit? Wala silang bahay. Wala silang sariling bahay. Ang tanda nyo na nag-duty. Wala pa kayong bahay. Bakit? Hindi nila pinaplano. Ang iniisip nila, mag-duty ako, mag-duty. Ako guys, nung nag-duty ako guys, naghahanap ako ng agency na magpapasahod ng mas over minimum. Kasi nga, nangihinayang ako. Ang problema, walang nagbibigay ng over minimum na agency. So, wala akong magawa doon. Ang ginagawa ko na lang, hindi ako tumatanggap ng duty ng 8 oras. Namimili ako 12 oras. Kasi ang nasa isip ko, sasayangin ko yung oras ko, tapos yung kita ko, maliit lang. O ikaw ngayon, sige, nag-duty ka. 12 oras, marami agency ganun eh. 12 oras, ang bayad sa'yo 600 lang. Kahit umabot ka pa siguro ng 30, 40 taon, ewan ko lang kung hindi ka marunong kasi ako, nung nag-duty, hinahaluan ko ng business eh, kaya nakakaipon ako. At yung ipon ko, yan, ini-invest ko. Ewan ko lang kung kayo, kung kakayanin yung gawin yun. Diba? So, kung kayo ay tinatawag na nag-duty ngayon na maliit lang sir, kung ano, haluan nyo ng business. At huwag nyo kalimutang ipunan ang future. Mag-isip kayo, after 10 years, magre-retire na ako. Hindi yung, ang iniisip nyo, mag-retire kayo, wala na kayong gagawin. Kasi magre-retire na kayo eh. Hayahay na kayo. Wala kayong plano. Buhay sa Bisaya pa, laog. Yung bang uuwi na lang bahay kakain, hindi pwede yun. May ginagastusan tayo sa bahay natin. Tubig, kurente, pagkain, damit, forma. Mag-retire ka na wala kang income. Hindi pwede yun. Ginawa ko yan guys na mag-retire ako ng maaga dahil kaya yung income ko, kaya na akong isustain ng income ko. Although hindi mayaman. Sinasabi ko hindi mayaman. Hindi mayaman. Pero kung wala ka ng amo, kasi guys, nung nag-duty ako sa bangko, may edad na ako noon eh. Tapos biglang may pumasok na mga anak ng mga empleyado, mga criminology graduate, hindi pumasa sa board exam. Naging empleyado dun sa security office, so under kami. Kaya yabang, 23 anyos pa lang ng mga bata, kaya yabang na. Kasi isip nila, boss nila agad eh. Kasi yan lang mo yung bata, pag naging boss, bago sa kanila yun eh. Putik, boss na ako. So yan, tatanda na namin, no? Saludo kami, sir. Doon masakit sa dibdib ko eh. Anak ng pating, kasing edad lang ng anak ko, saludo ako, tapos papagalitan pa ako. Papayagan niyo may sarili niyong gano'n? Lalo na kung sa sinta kayo, senior na kayo, naka-duty pa kayo, tapos tatayuan kayo ng mas bata sa inyo. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ka sa ayos? Ganun-ganun ka? Papayagan nyo ba yung sarili nyo guys? Ganun? I don't think so kung papayagan nyo. Pero kung hindi kayo magpaplano, hindi nyo susundin yung mga advices ko sa video na to, ay sigurado, mangyayari sa inyo yan. Okay? So guys, masarap
na makapag-retire ng maaga. Pero, yun na nga, disiplina at diskarte ang dapat natin gawin. Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi ka magdisiplina. Kung sa palagay mo na wala, hindi ko kayang gawin yun. Ako sabi, yung mga may bisyo, lalo na sa babae, sabi ko nga sa inyo guys, palagi kong binabanggit. Kung bisyo ang pag-usapan guys, meron ako dati lahat. Sige, magbanggit ka ng bisyo. Meron ako lahat dyan. Meron ako dyan. Sugal? Sabungiro ako eh. Sugal? Sabungiro ako. Kahit na mga yun, natutokso ako magsabong. Kaya ko naman magsabong ngayon. Kaya ko na magsabong. Naghanap nga ako ng magiging farm eh. Magiging farm ko. Pero wala pa akong nahanap eh. Kaya ko magsabong, pero disiplinado ako. Sugal, meron. Pero wala ako, hindi ako nagsusugal ngayon. Inom, hindi ako nakakatulog dati na walang inom. Kailangan makainom ako kasi hindi ako makatulog. Sigarilyo? Ay naku, kaya yabang. Robin Padilla. Si Robin Padilla, naninigil din natin na wala naman sa kanya. Babae? Huwag kayong maingay. Baka mapanood ng misis ko to. Babae? Naku. Meron yan. Hindi mawawala. Lalo kung ikaw officer ka. Officer ka sa isang kumpanya. Imposibleng wala kang babae doon. But tinanggal ko yun lahat guys. Kasi bakit? Gusto kong makapag-retire ng maaga. Disiplina talaga ang dapat kailangan. At saka yung mga anak ko lumalaki na. Nakikita nila akong naninigrilyo. Puro babae pa mga anak ko. Yun ang ipamamana ko sa mga anak ko, yung paninigrilyo ko. Nakita ko yung bunso ko pag umiinom ako dati. Papa, tating ka, tating, sabi ng anak kong bunso. O, di ba? Lalo na yung sugal, yung tungit. Makita ng mga anak mo yan, hawak na ng gagayahin ka. Kaya yun ang ipamamana mo sa anak mo, wala. Hindi mo magawa na mag-retire na maaga. Okay? So, ang kasagutan kung ilang taon ka ba dapat mag-retire na maaga. Nung mga bata pa ako, nisip ko 60, 65. Hindi, wala sa edad yan. Hanggat maaari, maka-retire ka ng maaga, mas maganda. Di ba? Mas maganda. Panoorin mo yung mga video ko dyan. Panoorin mo yung mga video ko dyan. Puro laro ng basketball, punta ng dito, punta doon. Marami kasi akong video ng mga travel guys na hindi lang pinapanood. Kasi hindi ko alam kung siguro dahil pangit yung video ko. Pero pinapakita ko lang sa inyo yung lifestyle ko bilang retired na security guard. Hindi ako mayaman, sinasabi ko sa inyo yan. Hindi ako mayaman. Palagi sinasabi, hindi ako mayaman. Ang sinasabi ko lang, nabubuhay lang ako ng komportable. Siyempre, wag naman magkaroon ng tulad niya yung sakit na mamahalin. Hindi ko talaga, struggle talaga tayo doon. Kaya nga iniwasan natin magkasakit ng malalala. Pero kung mangyari yun, yun ang the time na kuhan. Kung kakayanin ng insurance, thank you. Kung hindi na, struggle na talaga tayo. Pero kung sabihin mong pagkain lang, bayad kuryente, bayad ilaw, nandyan ang yung negosyo ko ngayon na ginagawa, hindi naman kumikita ng malaki. Pang-araw-araw lang. Di ba? At ayaw ko rin talagang sumubrang yaman kasi marami may inggit sa'yo. Pero siyempre, kung papayagan ni Lord na yung sobrang yaman, bakit hindi tanggapin? Di ba? Pero ang sinasabi ko lang, isa akong ordinaryong gwardya na kaya niyong abutin pagdating ng panahon. At mas maganda kayo ngayon dahil may taong nagbibigay sa inyo ng mentor. Ganun pala. Kasi ako dati wala ako, na-discover ko lang ng bandang dulo na, ganito, ganun. Kayo ngayon, meron na. Kaya maaga pa lang, malilinis na yung kaisipan nyo. Ganun pala. Kaya yung tanong niya, bakit retired kayo, mas bata pa kayo? Siguro, inisip niya, bata pa yung nagtanong, lalaki. Ang nagtanong, lalaki siguro, pero ang tanong niya, bakit bata pa kayo nag-retired? Kasi ang iniisip niya, 60 years old, magre-retired. Ang tao ko, 65. Oo, nandun tayo, 60 ka na. Pero ang dami mo na mararamdaman yan. Hindi lahat ng tao ay pinagpala ng physical na, magandang physical. Pagdating ng 60, yung iba nga, bata pa. Di ba? Hindi na halos magagalaw. So kung kayo ngayon, nasa kabataan kayo nag-duty, planuhin nyo. Sundin niyo yung sinabi ko. Mas maganda na, the most important, palagi niyong gawin,
ay yung magtabi ng pera. Huwag niyong ubusin. Huwag niyong ubusin. Hanggat maaari, at all cost, may maitabi kayo. Pag may maitabi na kayo, okay na, may tabi na kayo. Kunwari, may natabi kayo 50,000. At doon sa probinsya nyo, tatay mo nangingisda. Di ba nangingisda tatay mo? Pa, ano kaya kung magandang magbili tayo ng pambot, tapos bili tayo ng ganitong pangisda, malaki kaya kikitain natin pa? Sasabihin ng tatay, malaki na. O di, doon ka mag-invest. Pagka may kita tayo dyan, hati na lang tayo para mayroon naman ako. Yung tatay mo, hindi na nanghihingi sa'yo ng pangtulong at may kita ka pa. O, di ba? O, nakita mo yung kapatid mo nasa probinsya. Te, ano kaya kung bili tayo ng kambing, paramihin mo? O kaya manok, paramihin mo. Hati tayo sa kita. Yun yung tinatawag, money works for you. O sige, Toy. O, Toy, bili tayo. Mungunan ka, kahit 12,000. O, te, 12,000. O, ngayon, kung ang kapatid mo ay kupal, di ka binigyan ng kuwan, okay lang. Ibigay mo na sa kanya yung 12,000. At least nakilala mo yung kapatid mo. Ganon din naman ako, guys. Ginaganon din ako ng kapamilya ko. Maraming kuwan. Ganon lang talaga pag nagnegosyo tayo. Di ba? Maraming pagdadaanan ng mga hindi magandang kausap na tao. Pero sa katagalan, may makakausap ka rin talagang matino na tulad mo. Di ba? So, try lang yan pagdating sa investment, no? Basta marunong ka lang tumingin ng investment. Para pagdating ng araw, kunwari, may investment ka, kumita na to. Kumita tong investment na to. Kunwari, may 5 investment ka, kumita. Palagay natin, ang total na kita ng investment mo ay tinatawag na 50,000, isang buwan. Lahat ng investment mo, kumita na yun. Money works yun, money works. Hindi ikaw ang tumitira, hindi ikaw ang nagtatrabaho nun sa ibang tao na yung pera mo lang nagtatrabaho. 50,000, buwan-buwan yun. At nagtayo ka ng negosyo. Ay, pwede na mag-retired. Di ba? So, retired ka na. Pag retired mo, love, laro mo na basketball, love. Love, punta mo ng dagat, sama ko yung tatay. Love, disco mo na kami dun sa unahan, ha? Yan, ba? Just rock and roll ng mga buhukan natin. Pormang ko na. Hindi ka na gwardya. Malayo na ang porma mo sa gwardya. Kasi bakit? Pre ka na. Dahil doon sa investment na ginawa mo. Diba? Nag-retire ka ng maaga. Okay? So, hindi natin binabasihan ang edad natin para mag-retire tayo sa pagsisecurity guard. Ang binabasihan natin kung paano ka dumiskarte sa pera mo at maaga mong ma-enjoy ang buhay natin. Kasi ang buhay natin, guys, ay dumadaan lang sa mundong ibabaw. Pag hindi mo na enjoy yan, sayang. Mula simula hanggang katapusan, puro kasakripisyo. Sayang. Let's feel the true meaning of life, which is how to be happy. Hindi ka maging happy pag kulang ka nito. So, kailangan yun ang una mong trabahuin ngayon habang bata ka. Okay, guys? So, mahaba na to, guys. I hope na naintindihan nyo, naklaro nyo, malike nyo. Pero kung naguluhan kayo, nainis kayo, dislike. Okay? Kung may naman kayo nainisan, comment. Okay? Yung mga bago naman na ngayon lang nadalaw, guys, please subscribe. Then, notification bell para updated ka sa ating video sa susunod. So, guys? Bye-bye na, guys. Bye-bye. See you next video. Bye-bye.